Viewers, welcome to my personal vlog. This is here again for another video, and ganyan pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng Hong Kong at saka Middle East. If you're interested, keep on watching. Sa lahat viewers, dito sa Hong Kong, ganito yung pamamahay. Ayan, so flat yung tawag dyan, napakatataas ng building at sa loob niyan is maliliit lang na bahay. Samantalang sa Middle East ka nagtatrabaho, yung bahay nyo parang palasyo hanggang 3rd floor to 4th floor pa at merong elevator. Dito sa Hong Kong maliliit lang talaga. Kung baga, i-compare mo sa Middle East, yung mga bahay dito sa Hong Kong is parang CR lang sa Middle East. Hong Kong viewers, medyo may kalakihan yung sahod i-compare sa Middle East. So as of the moment, 4,870 yung sahod dito sa Hong Kong na nasa 33 to 35,000, nakadepende yan sa palitan. Habang sa Middle East, nasa 20 to 22,000 ata yung sahod. Pares lang tayo ng description, mga domestic helper, pero malaki yung sahod dito sa Hong Kong. Sa Middle East na mga country, meron nakalagay sa kontrata na meron silang day off, pero hindi iyon sinusunod ng employer. Bihira lang yung mga employer na nagbibigay ng day off sa katulong every week. So kadalasan talaga hindi nila sinusunod kasi parang hindi naman compulsory doon. Samantalang dito sa Hong Kong, weekly yung day off natin at saka mga holidays wala tayong pasok dahil makakasuhan si employer pag hindi tayo pina-day off. Dito sa Hong Kong viewers, pag holiday, red yung calendar. Merong mga holiday dito sa Hong Kong, wala tayong trabaho, day off natin yan. Samantalang sa Middle East, hindi. Hong Kong, meron tayong mga kababayan dito na naka-food allowance. So, mapipili nila yung mga pagkain na gusto nilang kainin. Sa Middle East, wala, kung ano lang yung ibibigay sa kanila, yun lang yun. Pero hindi lahat ng kasabahay dito sa Hong Kong is merong food allowance. Mangilan-ngilan lang yung may mga food allowance. Middle East viewers, makasave ka dahil minsan ka lang lalabas. Pero samantalang dito sa Hong Kong, pag magastos ka, lagi nauubos yung pera mo kasi marami kang nakikitang mga magaganda sa mata na gusto mong bilhin, kaya nauubos lagi yung pera mo. Hong Kong viewers, kadalasan ng mga OFW dito nalululong sa utang kasi ang dami nagpapautang left and right, ang dami nagpapaloan ng mga bangko na kontrata lang at saka passport yung kailangan. Samantalang sa Middle East, wala. So safe yung ano mo doon, hindi ka makapag-utang ka man siguro pero hindi ganun kalala, hindi kagaya dito sa Hong Kong na yung merong mga OFW dito na yung utang tag-5 bangko na. So, wala na talagang sahod na titira kasi naubos na sa loan. Sa Middle East viewers, pag nag-apply ka, wala kang babayaran dahil lahat ng babayarin is charge ng employer. So, wala ka talagang babayaran, bibigyan ka pa ng allowance. Samantalang dito sa Hong Kong viewers, lahat ng gasto sa'yo. Maliban sa may babayaran kang malaking babayaran sa agency, lahat ng mga expenses, mga plane ticket at mga medical is sa'yo pa. Hindi ka nagbabayad ng placement fee. So, free yung placement fee dahil bayad yun ng amo. Samantalang dito sa Hong Kong, ikaw yung magbabayad. Sa Middle East viewers, walang termination. Samantalang dito sa Hong Kong, pag hindi ka nagustuhan ng amo mo, your employer is free to terminate you at pauwiin ka sa Pilipinas. For today, thank you for watching viewers. Have a great day. Mag-ingat ang lahat at hintayin yung mga iba-iba kong vlog. Habang wala akong ginagawa, gumagawa ako kung ano may yung mga naisip kong vlog para i-share sa inyo. Thank you!